May isang lungsod na itinayo sa imposible. Isang lungsod na tumingin sa tigang na disyerto at nakakita ng malawak na canvas. Lungsod na nagdesisyon noong simula ng milenyo na hindi lang makikipagsabayan sa mga sikat na lungsod sa mundo, kundi gagawin silang walang kwenta sa mapa. Mas matayog na gusali, mas malaking gastos, at mas mabilis na pag-unlad kaysa sa inaakalang posible. Magtatayo ito ng toreng tanaw maging mula sa kalawakan. Gagawa ito ng mga artipisyal na pulo sa gitna ng dagat na hugis palmera. Magbubukas ng mga mararanyang hotel na tila kulang ang salitang karanyaan. At sa loob ng 25 taon, nagtagumpay sila. Naging pinakadina yung lungsod sa buong mundo, ang Dubai. Ang may pinakasikat na tanawin ng mga gusali kung saan taon-taon ay binabago nito ang kahulugan ng kung ano ang isang lungsod. Ngunit ngayong 2026 may nagbago. Sa ilalim ng ginto't salamin, may nagbabago. Mga pamosong pasyalang akala mo'y permanente ay nagdidilim. Mga hotel na walang sarado ay biglang nagsara. Mga pasyalang na nakakandado na ngayon. Ang pinakasikat na fountain sa mundo, biglang tumahimik. At ang pinakasikat na hotel sa mundo, ang mismong gusaling, naging simbolo ng pangarap at pangako ng Dubai sa daigdig, ay nagpinid ng pinto sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 25 taon. Unti-unti na bang namamatay ang Dubai o may mas matinding nagaganap? Isang banggaan ng labis na ambisyon, geopolitika at krisis sa ekonomiya na nagpapakita sa marangyang lungsod na ito ng sarili nitong kahinaan sa unang pagkakataon. Mas masakit ang katotohanan kaysa sa mga balita ngayon. At sa pagsisiyasat nating ito, may isang kwentong tiyak na ikagugulat mo. Dahil hindi lang ito usapin ng pagsasara ng gusali. Ito ay kwento tungkol sa hangganan ng kahit pinakamatayog na pangarap ng tao. Kung ang ganitong malalim na dokumentaryo ang hinahanap mo, mag-subscribe at i-click ang like button ngayon. Malaking tulong ito para maabot pa natin ang mga taong gustong makaunawa sa katotohanan sa likod ng mga balita. Halina't isa-isahin natin ang 7 sikat na pasyalan sa Dubai na nagsasara ngayon at hanapin ang sagot sa bulung-bulungan ng mundo. Mamamatay na ba ang Dubai? Pang-7, ang Dubai Fountain. Ang pinakamalaking palabas ng tubig sa mundo na tahimik. Para maunawaan kung bakit nakakabahala ang pagtahimik nito, alamin muna natin kung gaano ito kalaki. Matatagpuan sa 30 ektarya ng Burj Khalifa. Lake sa mismong gitna ng lungsod ito, ang pinakamalaking choreographed na fountain sa buong mundo. Mula nang ilunsad ito noong 8 ng Mayo, 2009, naging puso ito ng pinakasikat na pampublikong lugar sa lungsod, isang libreng panooring para sa lahat. Gabi-gabi umaabot sa 22,000 galon ng tubig ang isinasabog ng 100 at 40 metro paitaas na pinaliliwanag ng 6,600 ilaw at 25 projector na naglalabas ng kabuuang 1,000,000 at kalahating lumens ng liwanag habang sumasayaw sa saliw ng musikang Arabo, opera at pop. Sa kahit anong gabi, tanaw ito mula sa layong 20 milya. At wala kang babayarang kahit 5 para rito. Yun mismo ang punto. Ito ang taming lugar sa Dubai kung saan ang mga ordinaryong turista at mga bilyonaryo ay magkatabing nanonood sa ilalim ng gabi habang nakakaramdam ng totoong saya. Ngunit noong Abril ng 2025, biglang tumahimik ang fountain. Inanunsyo ng developer na Emaar Properties ang unang yugto ng pagsasaayos para sa maintenance tiling at waterproofing.
at mga bagong tile sa ilalim na nagkalamat na matapos ang 16 na taon ng walang tigil na paggana. Nagtapos ang huling palabas noong 19 ng Abril, 2025. Sa loob ng 5 buwan, naging tahimik ang lawa. Agad na naramdaman ng mga katabing restaurant at negosyo ang pagkaunti ng mga tao. Ipinakita ng pagsasara ang isang bagay na bihirang mapansin ng mga turista. Hindi lang basta pasyalan ng fountain. Ito ang mismong bumubuhay sa ekonomiya ng buong downtown. Mula itong nagbukas ng mas maaga noong unang araw ng Oktubre 2025. Subalit kinumpirma ng IMAR na may ikalawang yugto pa. Bagong features, mas magandang choreography at makabagong teknolohiya na nakatakda sa ikalawang bahagi ng 2026. Kasalukuyan pa lamang itong inaayos ng biglang sumiklab ang digmaan sa Iran noong huling bahagi ng Pebrero 2026. Ang okupasyon sa mga hotel ay bumagsak mula 84.7% noong Pebrero patungong 33.1% lamang noong Marso. Isang pagbagsak na 54.4% sa loob lang ng isang buwan base sa datos ng CoStar. Ang dating makapal na tao sa tabi ng lawa gabi-gabi ay naglaho ng parang bula. Ang sinapit ng Dubai Fountain ang nagpakita sa unang lamat ng pilit na itinatagong ilusyon ng Dubai na sila ay pangmatagalan at hindi matitinag. Kahit ang pinakasikat at pinakamamahal na pasyalan sa buong lungsod ay hindi ligtas sa paglipas ng panahon. Pagkasira ng infrastruktura at laban ng geopolitikal. Para sa mga manggagawa sa mga hotel at tindahan na umaasa sa mga dumarating na tao gabi-gabi, ang pagtahimik na ito ay hindi lamang symbolikal. Ito ay kawalan ng kita. At ito ay isang babala sa mga susunod pang krisis na paparating. Pang-anim ang Radisson Blu Dubai Media City, ang tatak na hindi na muling babalik. Itinatag ang Dubai Media City noong simula ng milenyo bilang sentro ng pamamahayag, advertising at teknolohiya sa rehiyon. Tahimik itong naging isa sa pinakaimportanteng sentro ng komersyo sa buong Gulf, ang mismong haligi ng propesyonal na ekonomiya ng Dubai. Sa loob nito, ang Radisson Blu Hotel ang nagsilbi bilang matatag na sandigan sa mahabang panahon. Isa itong business hotel para sa mga ehekutibo, producer mamamahayag at consultant na linggo-linggong bumibisita sa Media City. Hindi ito isang marangyang monumento, kundi isang mahalagang takbuhan ng mga profesional na madalas nilang asahan ng walang pag-aalinlangan. Noong ika-30 ng Abril 2026, ang Radisson Blu Hotel Dubai Media City ay nagsara para sa pagsasaayos. Normal lang sana ito kung tutuusin. Karaniwang sumasailalim sa renovation ang mga hotel. Bahagi ito ng kanilang takbo ng negosyo. Subalit kasabay ng pagpinid, lumabas ang isang katotohanang nagpabago sa buong kwento. Tuluyan ng ailis ang ari-arian sa Radisson Hotel Group pagsapit ng 2027. Hindi ito simpleng pagsasaayos, kundi tuluyang pagpapalit ng pagkakakilanlan. Ang tahimik na pagkawala ng tanyag na pangalan, ang pagtalikod sa lumang imahe, at simula ng bagong direksyong hindi pa isinasa publiko hanggang ngayon. Magpapatuloy ang kanilang catering hanggang huling bahagi ng 2026 na nagpapatunay na ito ay pansamantalang paglipat lamang sa mas malaking pagbabago. Ramdam sa buong Dubai ang pressure sa desisyong ito. Sa 2026, ang 827 hotel doon ay nagpapatayan sa merkado kung saan mabilis magbago ang pamantayan ng luho. Binabago ng mga bagong ultra-premium hotel
ang inaasahan ng mga bisita pagdating nila. Naipit naman ang mga mid-scale at upper upscale brand masyadong mahal para tapatan ng presyo ng iba. Pero hindi sapat ang ganda para lumaban sa prestiyo. Para sa Radisson Blu, unti-unti nang nagiging imposible ang laban na ito. Ang pagsasara at pag-alis ng brand ay patunay na alam na ng mga may-ari na hindi na kaya ng lumang pangalan na makasabay sa tindi ng demand sa Dubai. Sa mga negosyanteng umaasa sa hotel, agaran at diretsyo ang naging epekto ng desisyong ito. Sa mga empleyado naman, ang kawalan ng malinaw na bagong tatak ay nagdudulot ng matinding kaba at kawalang katiyakan. Lalo na ngayong lugmok sa krisis ang buong turismo sa Dubai. Hindi man kaakit-akit ang kwento ng Radisson Blu, ngunit napakahalaga nitong imbestigahan. Ito ang tahimik na paglamon sa mga brand na hindi makasabay sa walang katapusang pagtaas ng kalidad ng merkado. Panglima, Armani Hotel Dubai. Kung pati ang pinakasikat na fashion hotel ay naluluma rin, may mga ordinaryong hotel at meron ding Armani Hotel Dubai. Nakapwesto sa mababang palapag at sa ika-38 at ika-39 na level ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo na may taas na 828 metro. Meron itong 160 kwarto, 8 kainan at spa. Ngunit walang anumang numero ang makakapaglarawan sa tunay na misteryo sa likod ng Armani Hotel. Bawat piraso ng kasangkapan tila at espasyo sa hotel na ito ay personal na dinisenyo mismo ni Giorgio Armani. Hindi lang ito basta sikat na pangalan na idinikit sa dingding. Ito ay isang sining at likha ng isa sa pinakadakilang isipan ng ika-20 siglo na matatagpuan sa loob ng pinakaimportanteng arkitektura ng ika-21 siglo. Noong Abril 1, 2026, isinara ang Armani Hotel Dubai para sa isang kabuuang pagsasaayos. Lahat ng parte nito, mga kwarto, suite kainan at ang sikat na Armani Spa ay tuluyang binabago para sa muling pagbubukas sa huling bahagi ng 2026. Pinanggal na sa mga booking site ang kanilang mga slot noon pang Marso 31. Ibig sabihin, binalak na ito bago pa manyanig ng giyera sa Iran ang buong reyon. Para sa mga tapat na dayuhang naghahanap ng sining at karangyaan na tanging sa Armani Hotel lang makikita. Para sa mga arkitekto at mga direktor na dito lang talaga nagbubuk. Walang ibang hotel ang makakatapat sa karanasang ito. Walang katulad ang lugar na ito. Ngunit ang mas malalim na katotohanan, naging kalaban nila ang panahon at matinding kompetisyon. Nagbukas ang Armani noong 2010 kasabay ng mismong Burj Khalifa. Matapos ang mahigit 15 taong operasyon, hindi na opsyon ang pagbabago, kundi isang pangangailangan. Lalo na't mabilis nang nagbago ang takbo ng kompetisyon sa paligid. Ang mga hotel tulad ng Atlantis The Royal noong 2023 ay agad na bumago sa definisyon ng karanyaan sa Dubai. Itinaas nila ang pamantayan sa antas na hindi mo akalaing posible 10 taon ang nakalipas. Para manatili ka sa tuktok, kailangan mo ng dambuhalang pondo at puhunan. Ipinapakita ng pagsasara ng Armani na kahit ang pinaka-artistiko at pinaka-pinag-isipang konsepto sa buong mundo ay may katapusan at may hangganan din. Tumanda man ang disenyo ng Armani sa loob ng pinakamataas na torre sa mundo, kailangan nitong huminto at magbago. Dahil sa Dubai, ang pananatiling walang kibo ay parang pagpapakamatay sa negosyo. Pang-apat, Dubai Parks and Resorts, ang dambuhalang kaharian ng libangan na biglang napipi at natahimik.
Noong umaga ng Pebrero 28, 2026, naglunsad ng mga airstrike ang Israel at Amerika laban sa Iran. Sa loob ng ilang oras, naging alerto ang buong Gulf. Pinasiklab ang air defense ng UAE, isinara ang impapawid. At noong Marso 1, tuluyang nagsara ang pinakamalaking pasyalan sa buong Middle East. Isang biglaang pagsasara ng walang babala para sa libu-libong turista na nagbabalaksa ng magsaya roon sa linggong iyon. Ang Dubai Parks and Resorts, isang dambuhalang pasyalang may sukat na 25 milyong square feet. Kabilang ang Real Madrid, World Legoland Dubai at Lapita Hotel ay sabay-sabay na nagdilim. Walang natirang bukas. Lahat sila biglang natahimik sa loob lang ng isang umaga. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ito raw ay isang pag-iingat para sa kaligtasan ng lahat na dinesenyo at pinag-isipang mabuti. At katulad ng mga pagsasara ng iba pang pasyalan, paaralan at mga negosyo sa buong bansa. Ngunit ito rin ang naging pinakamatinding patunay ng isang malaking kahinaan na matagal nang nakatago sa sistema ng turismo sa Dubai. Ang buong industriyang ito ay nakadepende lang sa walang humpay na pagdating ng mga dayuhang turista mula sa iba't ibang bansa. Nang biglang maputol ang daloy na ito dahil sa giyera, bumagsak ang buong sistema ng walang kalaban-laban. Bagamat muling nagbukas ang mga parke noong kalagitnaan ng Marso, nang humupa ang gulo, tuluyan ng nawasak ang daloy ng mga turistang pupunta sana roon. Sa huling bahagi ng Marso, bumaba sa 33.1% ang hotel occupancy sa lungsod. Kinansela ng TUI Group ang lahat ng biyahe patungong Dubai, habang ang MSC Cruises naman ay tuluyang inalis ang kanilang mga barko sa reyon. Ayon sa datos, may 37,000 flights ang kinansela sa loob lang ng isang linggo. Kaya naman nagbukas ang mga parke na halos wala ng bisitang dumarating. Sa libu-libong manggagawa at mga pamilyang umaasa sa mga pasyalang ito para sa kanilang kabuhayan at libangan. Nag-iwan ito ng isang malupit na aral na hindi kayang takpan ng anumang dambuhalang puhunan o magandang disenyo. Ang industriyang nakadepende lang sa turismo, gaano man kaganda, ay marupok kapag nyanig ng gulo sa politika. Kapag nasira ang kapayapaan, magsasara ang pinto at walang nakakaalam kung kailan ito muling magbubukas. Pangatlo, ang Global Village, ang paraiso ng madla at ang bigat ng mundo. Kung ang Dubai Parks and Resorts ang simbolo ng pangarap nilang maging sentro ng libangan, ang Global Village naman ay isang mas malalim at totoong institusyon ng komunidad. Bukas tuwing taglamig simula nung 1996 ang dambuhalang festival na ito ay sumasakop sa mahigit 1,000,000 metrong kwadrado. May mga pavilion mula sa mahigit 70 bansa rito at mahigit 250 kainan ang sabay-sabay na bukas. Dito nagtitipon ang mga pamilya mula sa iba't ibang lahi at antas ng buhay. Naaakit sila sa pagkain-sining, pagtatanghal at kulturang hindi kayang tapatan ng mararanyang gusali ng Dubai. Hindi marangya ang Global Village. Hindi ito makikita sa mga sikat at mamahaling travel magazine. Ngunit sa bawat pagsusuri ito, ang pinakamamahal na atraksyon sa lungsod. Nang magtapos ang ika-29 na season nito noong Mayo 2025, nakapagtala ito ng record na 10,000,000 at kalahating bisita. Hindi mga VIP sa hotel, hindi mga may hawak ng mamahaling tiket. 10,000,000 at kalahating tao ang kumiling pumunta sa lugar na nagdiriwang sa buong mundo.
kaysa sa maglakad sa mga monumento ng yaman. Nagbukas ang ika-30 season noong ika-15 ng Oktubre. 2025 bitbit ang sigla para sa isang makasaysayang anibersaryo. Ngunit dumating ang ika-28 ng Pebrero. Nung unang araw ng Marso, 2026, kasabay ng pagsasara ng Dubai Parks, inanunsyo rin ng Global Village ang biglaang pagpapatigil ng operasyon nito. Nanatili itong sarado ng ilang linggo. Hinarang ng Air Defense ng UAE ang 3 ballistic missile noong ika-4 ng Marso at nakadetekta ng 129 na drone kung saan 121 ang napabagsak. Mga drone sa langit ng lungsod na matagal nang nagpapakilala bilang pinakaligtas sa mundo. Matindi ang psikolohikal na epekto nito kasabay ng milyon-milyong nawalang kita para sa daan-daang operator ng pavilion, tindera ng pagkain at mga nagtatanghal. Nang muling magbukas ang parke noong ika-20 ng Abril, pinalawig ng mga organizer ang ika-30 season mula sa orihinal nitong pagsasara sa ika-10 ng Mayo hanggang sa ika-31 ng Mayo. Sinagad nila ito hanggang sa holiday ng Eid al-Adha para kahit paano ay makabawi sa mga lugi. Magandang hakbang ito para makabawi. Ngunit, ipinakita rin ito ang isang masakit na katotohanan. Dito natin makikita kahit ang 10 milyon at kalahating bisita at 30 taon ng kasaysayan ay hindi nakaligtas sa bangis ng digmaan. Para sa maliliit na negosyante sa mga pavilion sa mga nagtatanghal sa entablado at sa mga pamilyang nakagawian ng pumunta rito taon-taon. Ang pagsasara ay hindi lamang basta desisyon ng gobyerno. Isa itong malaking sugat sa pang-araw-araw na buhay sa Dubai. Isang babala na walang atraksyon gaano man ito kamahal o katatak sa kanilang kultura ang ligtas sa krisis. Pangalawa, ang Anantara World Islands Dubai Resort ang pangarap na lumubog sa limot. Kilala ang Dubai sa mga proyektong tila imposibleng isipin. Sa lahat ng ito, ang World Islands ang pinakamalinaw na patunay ng lawak ng kanilang imahinasyon at ang agwat nito sa totoong buhay. Isang artipisyal na grupo ng may 300 isla, itinayo may 2.5 milya mula sa baybayin ng Dubai na idinisenyo upang magmukhang mapa ng mundo. Binuo nung unang bahagi ng mga taong 2,000 bilang pangunahing mega project ng Dubai, nangako ang World Islands ng mga pribadong lupain, mamahaling hotel at mga pasyalan. Mapupuntahan lamang ang mga ito sa pamamagitan ng bangka o eroplano, isang mundo sa gitna ng dagat. Ngunit, naging mas mahirap ang katotohanan. Maraming taong natigil ang mga isla. Naanod ang buhangin. Nag-atubili ang mga developer. Para sa mga nagmamasid dito, ang naging simbolo ng pagkakaiba ng Maranya sa praktikal. Ngunit, noong 2021, tila nagkaroon ng pag-asa. Nagbukas ang Anantara World Islands Dubai Resort sa bahagi ng South America, isang 70 kwartong hotel na may 3 restaurant, mga pribadong villa at dalampasigang hawak ng minor hotels. Kasama ang may-ari na Seven Tides Limited, dadaan ang mga bisita sa Palm Jumeirah bago sumakay sa 20 minutong bangka patungo sa mismong isla. Talagang kahanga-hanga ito, tahimik pribado, at napapaligiran ng asul na dagat. At ito na nga ang patunay na kayang magtagumpay ng proyektong ito. Ngunit, noong ika-10 ng Abril, 2026, tuluyan nang nagsara ang hotel. Kinumpirma ng Minor Hotels na ang pagsasara ay dulot ng samut-saring panlabas na dahilan at hindi lang ng isang issue. Tinatago ng malumanay na salita
ang isang malupit na katotohanan. Dahil sa giyera sa Iran, bumagsak ang occupancy ng mga hotel sa Dubai mula 80% pababa sa 15 hanggang 20% na lamang. Para sa isang pribadong resort na kailangan pa ng bangka at nagkakahalaga ng 1,576 na dirhams bawat gabi, imposibleng kumita, lalo na't walang dumarating na turista. Ang tuluyang pagsasara ng Anantara ay mas malalim pa kaysa sa pagkawala ng isang 70 kwartong hotel. Ito ang pagbagsak ng nag-iisang gumaganang resort sa isa sa pinakaambisyosong proyekto sa kasaysayan ng tao. Dahil dito, lalong nahihirapan ang buong World Islands na mang-akit ng mga mamumuhunan para sa kanilang 300 isla. Nawalan na ito ng patunay na kaya nitong magtagumpay. Para sa mga manggagawa, sa mga namuhunan, at sa pangarap na nais nitong patunayan, hindi lang ito pansamantalang hinto o bagong pangalan. Ito na ang katapusan. At nag-iwan ito sa atin ng isang napakahalagang tanong na ngayon lang natin haharapin. Ano ang mangyayari kapag ang pangarap ay naging napakalayo na sa dalampasigan? At para sa numero 1, ang Burj Al Arab, ang 7 bitiying simbolo ng kadakilaan ng Dubai, ay magsasara sa unang pagkakataon sa loob ng 27 taon. May mga gusali, may mga palatandaan, may mga tanyag na istruktura, at mayroon ding Burj Al Arab. Nakatayo ito sa taas na 321 metro sa sarili nitong artipisyal na isla sa Jumeirah Beach. Ang hugis-layag nitong disenyo ay kilala ng bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Ang Burj Al Arab ay hindi lang basta sikat na gusali sa Dubai. Ito ang naging simbolo kung paano nakilala ng mundo ang tunay na ambisyon ng lungsod. Nang magbukas ito noong Disyembre ng 1999, hindi ito basta isang hotel. Dumating ito bilang isang deklarasyong gawa sa bakal Teflon at 24 na karat na ginto na nagpapatunay na ang isang lungsod sa disyerto ay muling magbibigay kahulugan sa karangyaan sa buong mundo. At nagkatotoo nga, 178 duplex suite na bawat isa ay may dobleng taas. 86,500 kristal ng Swarovski na manumanong ikinabit sa loob nito. Higit 30 uri ng statwaryo marble, 1,770 metro kwadrado ng 24 na karat na gintong palamute ang nakabalot sa dingding ng hotel. Ang may Michelin star na Al Muntaha Restaurant sa ika-27 palapag at ang Skyview Bar na kilala sa kape nitong may gintong palamute. Ang helipad sa taas na 210 metro kung saan naglaro ng tennis sina Roger Federer at Andre Agassi noong 2005 at kung saan nagdonut ang isang Formula 1 na kotse noong 2013. Mula sa humigit kumulang $3,100 kada gabi hanggang sa higit $25,000 para sa pinakamaluhong suite. At mula noong Disyembre ng 1999 hanggang Abril ng 2026 na taong walang patid, hindi kailanman tuluyang nagsara ang Burj Al Arab, kahit para sa pagkukumpuni o pagpapanatili. Patuloy lang itong gumana taon-taon sa pinakatuktok ng pandaigdigang karangyaan ng walang humpay. Ngunit noong Abril ng 2026, nagsara ito. Inilarawan ng Jumeirah, ang grupong nagpapatakbo rito, ang isang 18 buwang programa ng pagsasayos. Isang maingat at binalak na proyektong pamumunuan ng Pranses na arkitekto
na si Tristan Auer, na kilala sa pag-aayos ng Hotel de Crillon sa Paris, upang protektahan ang pamana ng hotel para sa susunod na mga henerasyon. Huminto sa operasyon ang bawat pasilidad. Ang kusinang may Michelin star, ang Skyview Bar at ang spa. Hinarangan din ang pag-book sa lahat ng platform hanggang Hunyo ng 2027. Mga linggo bago ang anunsyo, may mga kapani-paniwalang ulat na tinamaan ng hotel ng isang drone ng Iran. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ng Jumeirah. Ang hindi mapag-alinlanganan ay ang mismong konteksto kung bakit nangyari ang pagsasarang ito. Ipinunla ng Moody's Analytics na babagsak sa 10% ang occupancy ng mga hotel sa Dubai sa ikalawang bahagi ng 2026 mula sa 80% bago ang digmaan. Tantiya ng Tourism Economics, mababawasan ng 23 milyon hanggang 38 milyong turista ang gitnang silangan sa 2026 kaysa sa inaasahan kung saang mawawala ang 34 na bilyon hanggang 56 na bilyong dolyar na gastos ng mga turista sa buong reyon. Nagsara ang Burj Al Arab sa mismong sandali kung kailan ang ilusyong kinakatawan nito, na ang Dubai ay hindi masisira permanente at hindi maaabot ng karaniwang realidad. Ang ilusyong ito ay winawasak ng mga puwersang mas malakas kaysa sa kayang harapin ng anumang gusali. Ito ang hotel na nagpasikat sa Dubai. Walang laman ang mga ginto nitong koridor. Tahimik ang helipad nito. Malamig ang kusina. At ang kinakatawan ng pagsasara nito ay hindi lang pagtatapos ng isang panahon. Ng karangyaan, ito ang pinakamatinding simbolo ng paniningil sa Dubai. Ang sandaling napilitan ng pinakamarilag na lungsod sa mundo na tanggapin sa unang pagkakataon na ang karangyaan ay hindi nangangahulog ang ligtas ka sa panganib. 7 kilalang lugar, 7 kwento, 7 sandali kung saan ang makintab na anyo ng pinakaambisyosong lungsod sa mundo ay nagbunyag ng hindi inaasahang katotohanan sa ilalim nito. Ang mga karaniwang kahinaan ng isang lugar na itinayo sa pambihirang bilis batay sa mga pambihirang haka-haka sa isang rehiyong patuloy na binabantayan ng mundo ng may pag-aalinlangan. Ngunit sa kabuuan, ano nga ba ang ipinapakita sa atin ng 7 kwentong ito? Hindi naman namamatay ang Dubai. Walang ebidensya para doon. Muli bubuksan ang Burj Al Arab sa dulo ng 2027. Tatapusin ng Dubai Fountain ang ikalawang yugto ng pag-upgrade nito at babalik ng mas kahanga-hanga. Lalabas ang Armani Hotel mula sa pagkukumpuni nito. Gumagana na muli ang mga theme park. Pinalawig ng Global Village ang panahon nito upang makabawi sa mga nalugi. Hindi ito ang mga palatandaan ng isang lungsod na tuluyan ng babagsak. Sinasalamin nito ang isang lungsod na nagtayo ng buong pagkakakilanlan sa isang pangunahing paniniwala na laging darating ang mundo at na yun lang natutuklasan kung ano ang mangyayari kapag naglaho ang paniniwalang iyon. Iyan ang tunay na kwento sa likod ng bawat pagsasara sa listahang ito. Ang Dubai ay idinisenyo para sa walang katapusang pag-ikot. Ang mga hotel nito, mga atraksyon at ang buong ekonomiya ay binuo upang gumana ng sagad sa isang mundong may tuloy-tuloy na pagdating ng mga dayuhan, ligtas na daanan ng eroplano at isang look na nanatiling sentro ng karangyaan. Ngunit winasak ng digmaan sa Iran ang mga kondisyong iyon sa loob lamang ng ilang araw. Bumagsak ang occupancy ng hotel mula higit 80% tumong 10%.
37,000 flight ang kanselado sa loob ng 10 araw. Naglaho sa mga taunang pagtataya ang 34 na bilyon hanggang 56 na bilyong dolyar na gastos ng mga turista. Patuloy ang makina, bukas ang mga mall. Bukas ang mga ilaw ng Burj Khalifa. Ngunit huminto na ang daloy ng mga taong nagbibigay buhay dito. May mas malalim na aral dito na lampas pa sa reyon ng Luk. Sa buong mundo, ngayong 2026, ang bawat lungsod na nakadepende sa pandaigdigang koneksyon ay napipilitang magtanong, sino nga ba tayo kung walang tuloy-tuloy na daloy ng tao? Ano ang natitira kapag hindi na dumating ang mga turista? Ang sagot ng Dubai ay nakasalalay sa tatag nito at sa paglilingkod sa sarili nitong mga mamamayan. Ang pagtatayo ng matibay na pundasyon na kayang makaligtas sa hindi nakikipagtulungang mundo ang magpapakita sa tunay na anyo ng lungsod, lampas sa karangyaan nito. Muli babalik ang mga sikat na pasyalan. Ganyan naman lagi sa Dubai. Ang tanong na kinakaharap natin ngayon, ang mismong inihahayag ng 7 pagsasarang ito, ay kung ang lungsod na babangon sa huli ay itinayo upang magtagal o para lamang mangakit ng paningin. Alin sa 7 kwentong ito ang pinaka-nagpagulat sa inyo? Sa tingin nyo ba ay babangon ng mas malakas ang Dubai o may tuluyan ng nagbago? At saang panig ka ng mundo nanonood ngayon? Ibahagi ang inyong opinyon sa ibaba.